makatulong ang alcohol sa ibang tao, ang kahit konting pag-inom ay pwedeng makasama sa iba. Kasama na rito ang may mga family history o personal history ng alcoholism o sakit sa atay. Ang mga babaeng umiinom ng 2 to 5 drinks per day ay may 1.5 times na tsansang magka-breast cancer kumpara sa babaeng hindi umiinom. Ang pag-inom naman habang buntis ay naiuugnay sa birth defects. Ito rin ang nangungunang sanhi ng preventable mental retardation. Ang matagal na malakas na pag-inom o pag-inom ng 3 or more drinks per day ay nakapagpapalaki ng tsansang magkasakit sa atay, sa utak, sa pancreas. Pwede ring magka-high blood pressure o hypertension o hemorrhagic stroke. Ang mga gamot tulad ng antidepressants, antibiotics at painkillers ay hindi magandang isabay sa alcohol. Kapag uminom ng alak ang isang tao, ang ibang alcohol ay naa-absorb ng stomach lining. Ang iba naman ay natutunaw ng enzyme sa stomach at ang iba ay napupunta sa small intestines papunta sa bloodstream. Ang dugo na may alcohol ay siyang iikot sa lahat ng organs ng katawan kasama na ang puso at utak. May mga pag-aaral na nagsasabi na ang sobrang alcohol ay nakasisira ng brain cells. Ito rin ay naiuugnay sa iba't ibang sakit sa puso. Halimbawa, ang cardiomyopathy kung saan ang puso ay namamaga at nanghihina at bumababa ang kakayanan nitong mag-pump ng dugo sa buong katawan. Ang holiday heart syndrome naman ay ang pagbilis ng pintig ng puso matapos uminom ng marami. Kung bata pa ang nagkaroon nito at walang ibang sakit sa puso, babalik sa dati ang heart rhythm matapos ang ilang oras. Ngunit kung may coronary heart disease ang nagkaroon nito, maaari siyang atakihin sa oras na bumilis ang pintig ng puso. Kadalasan ang mga taong may holiday syndrome ay walang kamalay-malay na mayroon na silang heart disease. Kaya sino mang nakakaranas nito ay dapat magpatingin kaagad sa doktor. Ito po si Dr. Esperanza Cabral. Remember, stay healthy. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng sakit ng ating tinatalakay, mag-log in sa www.infomedico.com.ph.